Sa Blue Lock Chapter 352, lalo pang tumitindi ang tensyon sa loob at labas ng football field. Bagamat walang aktual na laban na naganap sa kabanatang ito, napakahalaga ng bawat eksena dahil ipinapakita nito kung paano nagsisimulang umabot sa sukdulan ang mga problemang kinakaharap ng Blue Lock Project. Nagsimula ang kabanata sa Japanese Football Union kung saan galit na galit si Buratsuta matapos ang naging pagkatalo ng Japan laban sa France. Para sa kanya, hindi lamang simpleng pagkatalo ang nangyari, kundi isa itong malaking banta sa buong proyekto ng Blue Lock. Napakalaki na ng pundong inilaan para rito, kabilang na ang lihim na Side B project. Kaya kung muli pang matatalo ang Japan sa susunod nilang laban, maaring tuluyan ng mawalan ng suporta ang proyekto. Kitang-kita sa kaniyang mga salita ang matinding pangamba dahil hindi lamang reputasyon ang nakataya, kundi pati ang kinabukasan ng Blue Lock. Sa kabilang banda na natiling kalmado si Ego Jinpachi. Habang halos mawalan na ng pasensya si Buratsuta, tila walang kahit katiting na pag-aalala si Ego. Ipinaliwanag niyang ang kasalukuyang sitwasyon ng Japan ay bahagi pa rin ng kaniyang plano. Para kay Ego, hindi kailanman naging layunin ng Blue Lock ang makakuha lamang ng panandali ang tagumpay. Ang tunay niyang hangarin ay makalikha ng pinakamagaling na striker sa buong mundo, kahit pa mangailangan niyon ng matitinding pagsubok at mga kabiguan. Para sa kanya, ang pagkatalo ay hindi katapusan, kundi isa lamang hakbang upang mas lumakas ang mga manlalaro. Muli niyang pinatunayan ang kanyang paniniwala na ang tunay na pag-unlad ay hindi nanggagaling sa pagiging komportable, kundi sa pagharap sa pinakamahihirap na sitwasyon. Habang nagpapatuloy ang kanilang pagtatalo, mas lalong lumitaw ang malaking pagkakaiba ng kanilang pananaw. Si Buratsuta ay nakatuon sa agarang resulta, sa pera, at sa imahe ng Japanese Football Union, samantalang si Ego ay nakatingin sa mas malayong hinaharap. Hindi siya interesado sa pansamantalang papuri. Kung ang kapalit naman, nito ay hindi mababago ang kalidad ng football ng Japan. Para kay Ego, mas mahalaga ang paglikha ng isang tunay na egoist striker na kayang mangibabaw sa buong mundo kaysa sa simpleng pagkuha ng ilang panalo na walang pangmatagalang epekto. Pagkatapos ng mainit na komprontasyon, lumipat ang kwento sa Side B project. Dito muling ipinakita ang mga manlalarong nakaligtas sa unang yugto ng Birdcage Challenge. Makikita ang iba't ibang emosyon sa kanilang mga mukha. Ang ilan ay masaya dahil nakaligtas sila, habang ang iba naman ay tahimik na, iniisip ang mas mabibigat pang pagsubok na naghihintay sa kanila. Palapit sila sa kailangan na rin nilang patunayan ang kanilang kakayahang umangkop sa bawat sitwasyon. Isa sa mga pinakaimportanteng sandali sa kabanata ay ang pag-uusap ni Kira, Ryosuke at Shindo Haneru. Nagpasalamat si Kira kay Shindo dahil pinili siya nito noong Birdcage Challenge. Aminado si Kira na kung hindi dahil sa mahusay na desisyon at estratehiya ni Shindo, maaring hindi siya nakaligtas. Ipinakita ng eksenang ito na kahit ang Blue Lock ay nakatuon sa pagiging makasarili, bilang striker, mayroon pa ring mga pagkakataong kailangan ng tiwala at tamang pakikipagtulungan upang magtagumpay. Hindi nito binabago ang pangunahing pilosopiya ng Blue Lock, ngunit ipinapakita nitong ang pagiging egoist ay hindi nangangahulugang isinasantabi na ang halaga ng tamang kasamahan sa tamang pagkakataon. Kasunod nito ay nagkaroon ng mas magaan na eksena na tampok si Seishiro Nagi. Lumapit si Shindo kay Nagi at masiglang pinuri ang kanyang kakayahan. Sinubukan pa niya itong bigyan ng bagong palayaw bilang tanda ng paghanga. Ngunit imbes na matuwa, malamig na tinanggihan ni Nagi ang lahat ng papuri. Halatang pagod siya mula sa matinding pagsubok na kaniyang pinagdaanan at tila wala siyang interes sa matatamis na salita. Sinabi niyang tigilan na siya ni Shindo sa pag-aakalang naiintindihan nito ang lahat tungkol sa kanya. Bagamat nakakatawa ang eksenang ito, malinaw ding ipinapakita na unti-unti nang nagbabago ang personalidad ni Nagi. Hindi na siya ang dating tamad at walang pakialam na batang madaling masiyahan. Mas determinado na siyang patunayan ang sarili sa pamamagitan ng kaniyang mga kilos kaysa sa pagtanggap ng papuri mula sa iba. Habang nagpapatuloy ang kabanata, mas lumalalim din ang misteryo ng Side B project. Hindi pa man ipinapakita ang susunod na pagsubok,
malinaw na ang mga natitirang kalahok ay papasok na sa mas mapanganib at mas mahirap na yugto. Ang bawat isa sa kanila ay may kani-kanyang dahilan kung bakit gusto nilang magtagumpay, ngunit iisa lamang ang maaaring mangibabaw sa huli. Dahil dito, nagsisimula ng mabuo ang mga bagong rivalry at mga bagong samahan na tiyak na magkakaroon ng malaking epekto sa mga susunod na kabanata. Sa huling bahagi ng kabanata, dumating ang England's new generation World Singles player na si Teddy Knight. Hindi lang basta ipinakita ang pagdating niya, agad niyang nilapitan ng mga manlalaro ng Blue Lock at hiniling na magpatalo ang Japan sa nalalapit nilang laban. Nabigla ang lahat sa kakaibang pahayag niya, lalo na si Karasu, na agad tumutol. Pagkatapos nito, ipinakita ni Teddy ang napakabilis niyang dribbling at galaw, dahilan para mamangha maging si Isagi. Ang mas nakakagulat ay sinabi ni Teddy na wala siyang ego at tinawag niya ang sarili bilang isang trash doll o worthless puppet na tila kabaligtaran ng buong filosofiya ng Blue Lock. Ang eksenang ito ang nagsisilbing cliffhanger ng Chapter 352. Layunin nitong ipakita na ang susunod na kalaban ng Japan, ang England, ay may kakaibang alas na maaaring sumalungat sa ideolohiya ni Ego Jinpachi. Ayon din sa mga talakayan ng mga mambabasa, malinaw na ang karakter ni Teddy Knight ang magiging pangunahing focus ng susunod na kabanata. Sa kabuuan, ang Blue Lock Chapter 352 ay isang transitional chapter na hindi nakatuon sa aksyon, kundi sa pagbuo ng tensyon para sa mga susunod na pangyayari. Ipinakita nito ang matinding paninindigan ni Ego Jinpachi sa kaniyang filosofiya, kahit pa halos lahat ay nagsisimula ng questionin ng kaniyang mga desisyon. Kasabay nito, ipinakita rin ang unti-unting pagbabago ng mga karakter sa CDB, lalo na sina Kira at Nagi, na kapwa dumaraan sa bagong yugto ng kanilang pag-unlad bilang mga manlalaro. Sa pagtatapos ng kabanata, iniwan ang mga mambabasa na puno ng pananabik kung ano ang naghihintay sa susunod na yugto ng CDB project at kung paano haharapin ng Blue Lock ang napakalaking hamong nasa kanilang harapan. Isang bagay lamang ang malinaw, hindi pa tapos ang laban para sa pangarap na makalikha ng pinakamahusay na striker sa buong mundo, at ang bawat susunod na kabanata ay lalo pang magpapainit sa labanang ito.